got clinically dead in 1999. I was dead for 1 minute and 10 seconds because of severe asthma attack. Pero nakabalik ako. When is this? 1989. Clinically dead ako because galing akong ano nun loveliness. Allergic ako sa yung smoke machine. Nakiusap naman ako sa kanya, sabi ko, Nes, pwede bang huwag na lang yan kasi allergic ako dyan, baka hindi ako makahinga. Walang patumanggang usok to din. Yun, biglang, may mga lift-lift pa kami, mga tangga-tangga, di ba? Biglang, pagbaba, hindi na ako makahinga. Ayun, nung tinakbo ko sa hospital, wala na. I couldn't see. Tenga ko na lang yung gumagana. And then, sinisipa ko na yung chair kasi I couldn't see anything. And it was just my ears. Tapos I could hear my sister. Sabi ko, what's going on? Sabi ko, di ka na, let's go. Tapos sabi ng sister ko, you have to go to the hospital. Kasi nga, gumano na lang yung paa ko. I was removing Celebrity Sports Plaza kami. Your sister, Irene. Si Irene. Celebrity Sports Plaza kami. Yung loveliness. Pag uwi ko, Ayala Heights, neighbor ko lang, di ba? So, ang lapit ng bahay ko. Pagdating ko doon, nakita ko si Danica, sabi ko lang, Danica, ninang doktor, yung tawag. Yun lang nasabi ko. Parang ko ang ninang doktor. Alam niya na, hinihika niya naman si mama. So, I went up to the room. I was removing my makeup. Bigla nang gumanon ako. Tapos sabi niya, Mama! Nina! Mama! Sabi niya, ano, Mami needs to go to the hospital. So, tinakbo na ako. Tapos kasama ko si Dante, yung PA ko, sa States na yun. Ayun, tapos andun ako. And then, narinig ko lang sinasabi ng doctor, aminophylline left. Doc, patient is rejecting it. Right, patient is rejecting it. Left, patient is rejecting it. 2-liter oxygen. Doc, no response. 4-liter oxygen. No response. 6-liter. Doc, your lungs might explode. Just put it. God damn it. Narinig ko yung doktor. Tapos biglang, tumahimik lahat. Sabi ko, okay na pala ako tumahimik na lahat. So tumayo na ako doon from the bed. Tapos punta ako doon sa sister ko, yalik ka na, okay na ako, tahimik na lahat. Pag ganun ko, nagulat ako, umano yung kamay ko sa tumagos bag. lang. Sabi ko, sabi ko, bakit dumampas yung kamay ko sa bag niya? Sabi ko, where's my hands? Tinignan ko. Then I looked at the bed, andun yung body ko. Sabi ko, nasan ako? And then I saw this cord from my navel to where I was. May silver cord na nakadugto. Sabi ko, ano to? What is this? Where am I? Ganyan. Bakit hindi niya ako nadidig? Hi. Ganyan ako ng ganyan sa kapatid ko. Until I entered a very, very long tunnel na halos gumagano. Alam mo yung roller coaster, sa sobrang bilis gumagano yung pagat mo. Sa sobrang lakas ng hangin. Parang ganun, parang a long roller coaster na madilim na madilim. Siguro na. Ayoko na. Tapos biglang, paglabas ko, biglang quiet na. Parang heavenly voices na it sounded like a gurgling stream and yung sound ng hangin gumaganyan, di ba? Pag mga tall grasses na nagsisway sa wind. Ganun yung sound niya, tapos biglang may nag-appear na light, a very, very bright light na papunta sa akin. Sabi ko, yun. Sabi ko, and then, wala, out of nowhere, nagkakaiyak-iyak na ako. And parang the light just enveloped me. Sabi ko, ano to? Sabi ko, sobrang sarap ng feeling. Ayoko lang umalis dito. Parang this is love, talagang 1001%. Parang more than a mother's love, more than a daughter's love. Talagang, parang I felt so loved by that light. And then lumayo siya sa akin, tapos may screen sa harapan ko. Tapos, parang mga snapshots ng buhay ko. Tapos nag-stop siya doon when I was 18 na I went with my mom to Switzerland. Kasi piliin ko na yung citizenship ko. Tapos iniwan niya ako kasi sabi niya, you're Swiss, you're supposed to be independent, ganyan. You're 18, you're on your own. No more baby. Ganyan. Sabi ko, Mom, my first time I don't know where. Iniwan niya ako, tapos nawala-wala ako dun sa Rome. Nakakaloka. Kasi from Switzerland, we went all over Europe. Sabi niya, you have to know your country and you have to know the countries around it. So, umikot kami sa buong Europe. Tapos kung iniwan niya ako sa Rome, mag-isa, naloka-loka. Alam mo, paano bumalik?
Tapos, finally, I found my way back. I found the guy who could speak English. So, I found my way back. And pagbalik ko, nainis ako sa kanya, kasagutan kami. So, nag-stop doon. Tapos, nagre-reason ako, oh, hindi ko naman kasalanan eh. Because my mom, she left me, ganyan-ganyan. It's not my fault. I didn't mean to answer her back. Tapos, nag-stop na naman doon sa isang time na namatay yung classmate ko. Dala-dala niya yung bote. Tapos, nadapa siya. Pumasok yung bote sa tiyan niya, namatay siya. Pero hindi ko kasalanan yun. Na-witness mo. Ha? Na-witness mo yun. Hindi ko na-witness yun. Sinabi lang na yun ang nangyari. Kasi, Pero kaso kasi kinain niya yung baon ko. Nagalit ako na sabi ko, why did you eat my baon? Yung baon, yung sandwich yung gano'n. oo. Yung triangle. Kinuha ko, pinuto ko sa ulo niya. Tapos sabi niya, Geraldine, I'll buy you na lang Mirinda grape. So bumili siya, tumatakbo siya. Kasi nga kinain niya baon. Ganun pala siya namatay na hindi ko naman alam. Tapos sabi ko, Lord, di ko alam yun. Kinain niya yung baon ko, bata ako noon. I was a kid. What do I know? Ganyan. And then tumigil siya doon yung time na naghiwalay kami ni Vic na sabi ko, okay, go your own way, I'll go my own way. Hiwalay na tayo. Yung day na naghiwalay kami, stop. Parang, Lord, teka muna. Alam mo kung bakit kami naghiwalay, bakit ko naging kasalanan yun. Nag-reason ako. Parang, God, it's not my fault. Basta, reason ako ng reason. Until sa, natapos na yung ganon, and then parang the boy, hindi siya voice eh. Parang telepathic na pinakausap ako na, do you want to come with me? Yeah, I'm going to come with you. Sabi ko, just give me 5 minutes. I just need to talk to my daughter. Kasi I need to tell her something. Pagtingin ko dun sa dulo ng tunnel, nandun si Danica nakaganon, sabi ko, Danica. So, bumanon ako. Paghawak ko sa kamay niya, nagising ako sa hospital. Dinidefibrillator ako. So, sinashockwave ako para So, 1 minute and 10 seconds. 10 seconds. Pero parang ang haba-haba. Parang pelikula, no? Parang yung sa movie. Ang dami nangyari. So, nung ginigising na ako sa hospital na dinidefibrillator na ako, nagising na ako. Tapos okay, pwede na ako. What happened? Tapos sabi ng sister ko, ano ka ba? Where did you go? Ba't ang tagal-tagal mong ma-resuscitate? No, pero I didn't tell Soul. Kasi na baka sabihin lang, sira ulo ko ah. Pero since marami na nagpakwento na, they died and they came back. So, okay na rin ako na magkwento. Then hinanap ko si Jaime Licao ko. Sabi ko, can you explain? Bakit ito nangyari sa akin? Then sabi niya, there's a reason why you were sent back. Because it's not a church. Misty, Saka di ba marami namang naka-car accident and then biglang nabubuhay. Pero ganun din ako. Misty, ikaw, papayag kang doon. Parang teleserye. O, piliin mo. Ang buhay ko. Yung experience. Sabi mo pwede mo email. Buhay ko. Anong title mo? Ano, which part of my life? Alam mo, timing sa akin yung love is never gone. Kasi it's true. Even if your husband dies, hindi pa rin mawawala yung pagmamahal. Of course, you'll discover a lot of things na you didn't know about him when he was alive. Pero to sum it all up, nangingibabaw pa rin yung pagmamahal. Hindi siya mawawala ever. Kaya, ayun, nung umuwi ako ng Ilocos, binisita ko pa rin yung puntod niya. Pumunta pa rin ako doon. I went there, and then I stayed there for a while. Parang for yung 3 days na nandun ako, 3 days din ako nagpunta doon. Ganda.